Nakararanas na ang mga persons deprived of liberty sa Quezon City Jail ng pangangatay ng katawan dahil sa tindi ng init ng panahon. Pero sa kabila ng sunod-sunod na araw na may naitatala ang mataas na temperatura sa bansa, ayon sa Pag-asa, hindi pa rin ito maituturing na heat wave. Alamin kung bakit sa balitang A to Z ni Kim Salinas. Ramdam na ramdam pa rin ng marami ang tirik na araw at matinding init sa maghapon. Pero kahit na halos araw-araw na nararanasan ng ganitong panahon, hindi pa rin daw ito makukonsidera na isang heat wave kundi isang extreme heat. Under po sa WMO, World Meteorological Organization, definition ng heat index, 5 consecutive days na mas mataas kaysa normal ng 5 degrees yung possible na heat wave. Sa sitwasyon kasi ngayon, nasa 3 to 4 degrees Celsius lamang ang itinataas ng temperatura sa bansa at tumatagal lamang ito ng halos 3 araw. Yung heat wave po, ang pinagbabasihan po natin yan ay yung maximum daytime temperature. And hindi lang po yung maximum daytime, kinoconsider din po yung nighttime temperature. So wala pong kinalaman yung heat index dun sa pag sinasabi natin whether kung may heat wave o wala. Kung ang ordinaryong mamamayan sa labas ay matindi ang nararanasang init ng panahon, kumusta naman ang ating mga kapatiran na nasa loob ng Quezon City Jail? Kaya madalas nilang reklamo, kati-kati sa katawan, ubo, lagnat, pigsa, at kung lalala pa, mauuwi sa tuberculosis. Bagay na idinaraing na ng marami maging ng nasapiitan. Gayunpaman, mas mainam na raw itong bagong Quezon City Jail sa Payatas na ipinatayo ng lokal na pamahalaan kaysa sa lumang City Jail na talagang siksikan at napakainit kahit na hindi tag-init. Dito sir, mas hindi sila masyadong prone sa sakit kasi mas malaki yung espasyo, may mga higaan sila kada isa, meron silang bunks. Compare doon sa kabila, talagang siksikan doon sa kabila. Pag tumayo ka o umihi ka, sigurado wala ka ng pwesto pagbalik mo, sir. Hindi talaga maiiwasan na magkasakit pa rin ang mga PDLs, kaya ang solusyon, by morning, meron tayong mga PDLs na dadalhin sa rooftop for sunning. Kailangan po nila ng vitamins ng araw para medyo yung mga exercise tsaka mga galis niya mawawala po. Malaking tulong po yung exercise nila tsaka yung sunning sa taas. Nauunawaan ni Councilor Alex Herrera ang hirap na dinaranas ng mga nasapiitan ngayon. Kaya ang isang solusyon, alam naman natin lahat na talaga ngayon, crowded yung ating mga kulungan. Pero syempre, meron din tayong dagdag na tubig, nagbibigay tayo, sinisigurado nating well-hydrated sila. At the same time, nagbibigay din tayo ng libreng electric fan sa mga dinadagdagan natin para mas relax sila sa loob. Sa ganitong paraan, matitiyak na well-hydrated ang mga nasapiitan bilang panangga sa matinding uhaw at init ng panahon. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas.